Disqualified na raw si Justice Secretary Boying Remulla sa ombudsman race. Magandang araw mga kabisdak. Pangarap ni Boying na gustong maging ombudsman, mukhang maunsyami pa. Meron pong lumalabas na mga balita kagabi na disqualified na po umano si Boying Remulla sa posisyong ombudsman. Ayan, oh. At agad naman po itong sumagot si Boying na hindi pa daw siya sumusoko sa kanyang aplikasyon sa pagka-ombudsman niya. Awards talaga naman. Eh. Delikado to mga kabisdak. Nag-ano ako eh. Naghahanap po ako ng mga video, no, mga source kagabi. Meron po akong natuklasan sa kanyang mga pahayag noong nagtrending na siya ay gustong maging ombudsman. Pambihira eh. Lumabas sa aking pagre-research ay merong nabitawan ng isang reporter na kaya gusto tong maging ombudsman dahil ang puntarya ay si Vice President Inday Sara Duterte. Yate, so mag-iingat ka, Vice President Inday Sara. Kaya tayo dito sa Bisdak Pilipinas, mga Duterte diehard supporters, dapat huwag tayong pumayag ng Pilipino na maging ombudsman po itong si Boying. Una pa lang, ang kanyang hangarin ay wala na, pamimerso na lang sa mga Duterte. Ang tanong, maging ombudsman ba siya? Dahil kumakalat na po kagabi, trending na ho, na siya ay disqualified na sa pagka-ombudsman. Pero bago po natin yan ipagpatuloy mga kabisdak, pa-like, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong mga notification bell. At maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa Birada Agila at pa-subscribe po mga kabisdak. Ano muna tayo? Throwback muna tayo. Balikan natin ang pangarap ni Boying sa pagka-ombudsman. Okay, meron po akong ipi-play na video. Dito po nag-umpisa yung mga balita na itong si Boying Remulla daw ay gustong maging ombudsman at nagkakatotoo nga dahil nagsumiti ng aplikasyon. Kapalmoks talaga, no? Grabe na tong ano na to, ha? Kasopangan na po sa mga posisyon sa gobyerno. O ito, pakinggan po natin mga kabistak po na ito. Throwback tayo, ha? Mula sa pagiging miyembro ng gabinete, magsusumite raw ng aplikasyon si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla para naman maging susunod na ombudsman. Para sa detalye, live mula sa DOJ sa Maynila, nandyan po si Camille Samonte. Camille, ano ba ang rason ni Secretary Remulla at bakit gusto niya daw ngayon maging ombudsman? Ruth, kinumpirma nga ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang kanyang intensyon na maging susunod na ombudsman na magsisiyasat sa katiwalaan sa gobyerno. Sabi niya, marami pa siyang maiaalok bilang public official kaya gusto niyang subukan mag-apply. Sa July 27, nakatakdang magretiro bilang ombudsman si Samuel Martires na itinalaga ng nakaraang administrasyon. Matatandaan na naghain ng reklamo si Senadora Amy Marcos laban sa kanya kaugnay ng pagkakaaresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi naman ni Remulla, ang Judicial Bar and Council ang pwedeng sumuri kung makaaapekto itong reklamo sa kanyang application na iparating na raw ni Remulla kay Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang plano. Meron din daw siyang mga pangalan na pwedeng irekomenda na pumalit sa kanya sa Department of Justice. Kumpiyansa naman si Remulla na mananatili ang mga sinimulan niya sa kagawaran kahit na lumipat siya bilang ombudsman. Pakinggan natin ang mga naging pahayag ni Secretary Remulla. Mag-a-apply pa lang ako. I'm submitting my application by Friday, before Friday. Wala. I think that I have a lot to offer there. I have to talk to the JBC about it first.
I think the JBC is in the best position to appreciate whatever I have to offer for as ombudsman. I think that we're solidly organized here, and then, it can stand on its own if the succession is okay. Pakinggan nyo Kung ha. sakaling maitalaga si Remulla bilang susunod na ombudsman, posible niyang hawakan yung investigasyon laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd. Yan muna ang latest. Ruth? So ayan na nga ho, yung pinakapuntarya ni Boying Remulla. Si Vice President Inday Sara Duterte, ito na nga ho yung tunay na hangarin po dito. Except sa gusto nilang makontrol yung ombudsman na kung may mga kaso po ang kanilang mga kaalyado ay talagang hindi maimbestigahan. Ito, pinakamalinaw ho na puntarya po nila ay itong si Vice President Inday Sara Duterte. Yan lang talagang isa sa mga nakita ko. Tingnan mo ha. Pag naging ombudsman si Boying Remulla, ito yung posibleng mangyayari. No? Kung lang, kung. Di naman talaga yan maging ombudsman. Okay. Kung maging ombudsman siya, unang-una, saka pagka sa 2028, dito muna bago mag 2028 kasi 2025 naman na tayo, no. Pag naging ombudsman siya, panigurado, kakalkalin niya yung mga nireklamo kay Vice President Inday Sara dyan sa ombudsman. At sigurado po tayo dyan na merong gagawing magic itong si Boying. Magikero din naman to eh. Pati mga Duterte talagang pag-iinitan po at ito nga po talaga ang kanilang direksyon. Wala na pong iba. Kasi nga, alam naman natin, mainit ang Marcos admin sa mga Duterte. At panigurado, yung mga may kaso ng mga kaalyado nila, absuelto po yan diyan sa ombudsman. Lalo na yung mga kaso ng mga Marcoses diyan sa ombudsman, kung meron pang natira, absuelto, panigurado. Pati itong si may kaso rin sa ombudsman. Si Bunjing. Di ba? Si Tamba may kaso sa ombudsman. Sure ako dyan. Lahat yan madidismiss. Lahat. Yan ang pangunahing layunin nila yan bago mag-2028. Sisirain ang mga Duterte. Ngayon, kung talagang maging ombudsman si Boying dahil malakas man kay Ngiwim, delikado. Pagdating sa 2028, sakali hindi magtagumpay ang mga bugok. Hindi talaga yan magtagumpay kay Vice President Inday Sara eh. Pagdating ng 2028, presidential election, no? Si Inday Sara, kunyari, hindi naman talaga pwedeng kunyari, talagang mananalo si Vice President Inday Sara Duterte sa pagka-presidente. Wala namang kalaban si Indaying, niwala kayong, no? Magiging tinik to si Boying eh. Sa Duterte administration, I think pwede ma-impeach ang ombudsman, no? Impeach na lang natin dahil kung sakali makaupo yan sa ombudsman. Kasi ang magiging tungkulin niya after Marcos admin, panigurado, lahat ng kagaguhan ng gobyernong NGWM ngayon, pagtatakpan nila sa ombudsman. At lahat ng mga reklamo tungkol po sa gobyernong Marcos, marami yan, putya. Siya yung tagasalo. Siya yung maghuhusga at paniguradong walang mangyayari dyan. At magiging sakit sa ulo ni Vice President Inday Sara itong si Boying Remulla.
kung sakali maging ombudsman ho ito. Pero sa akin, mukhang malabong maging ombudsman itong si Boying Remulla. Unang-una, may kaso po yan. Hindi ho po pwedeng maging ombudsman ang taong ito na mayroong kaso. Kasi nga, conflict of interest po ito. Ano ang mangyayari sa mga reklamo sa kanya? Mabigat ito eh. Yung ginagawa ho nila kay former President Rodrigo Roa Duterte, matinding kasalanan po yan. Remulla Brothers may kaso na dapat panagutan ho nila. Sa ngayon, dapat managot sila. No? Kaya siguro itong yung ombudsman ay nagretero Kasi alam siguro ng ombudsman si Martires, di ba? Si Martires putsang mayroong probable cause tong ginagawa nila ni Boying kay President Rodrigo Roa Duterte. Hayaw ko namang husgahan ito. Baka pag-initan ako ng mga demonyo, di ba? Pati itong si Romualdez may kaso, grabe. Mga demonyo may mga kaso sa ombudsman. Kaya siguro si Samuel Martires, retire na lang po tayo kasi medyo mabigat ho ito. Kaya siguro ganun. Pero makalusot ba si Boying? Isang damakmak na kaso. No? Mabigat po na kasong ito. Naalala po ninyo yung investigasyon ni Mangga. Ayan. Laki ng bibig Hindi nga. Pakinggan natin. Ang mga posibleng managutan ng criminal and administrative charges. At iminumungkahi namin na imbestigahan ng Office of the Ombudsman ang mga sumusunod. Una, si DOJ Secretary Remulla Boying, sa listahan maaring managot sa violation of RA 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices for sanctioning an invalid administrative arrest against the former president in contravention of the ruling of the Supreme Court in the 2023 case of Immigration versus Juan Wenle. Maliwanag na napakadaming kondisyon, kwalifikasyon at requirement na isinaad ng ating Korte Suprema doon. Ikalawa, usurpation ng DOJ ng judicial functions. Kahit hindi sila korte, naghahatol sila na halos sila ang naging husgado. Ikatlo, grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Ikalawa, baka managot din si General Romel Francisco D. Marbil, ang Chief PNP, sa arbitrary detention, Article 124 ng Revised Penal Code. Violation of RA 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices for inducing or persuading General Torre to perform an act in violation of laws, rules, and regulations or an offense in connection with the official duties of the latter. Grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Andito rin sa mga nakalista at ayon din sa payo ni dating Supreme Court Justice na nagpayo sa atin na malahil si SILG Secretary John Vic Remulla Remulla Brothers maakusahan din ng arbitrary detention katulad nung iba. Violation of 319 for inducing General Torre and Marbil to perform an act in violation of the Constitution and our laws. Ikatlo, grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Ang ikaapat na maaring patawan din ng kaso ay si General Nicolas Torre III. Maaring managot sa arbitrary detention. 2 counts of arbitrary detention, not only against the former president, but also against former Executive Secretary Medialdea. Ikalawa, violation of RA 7439 for not allowing the former president to be visited by VP Sara, both his daughter and his named counsel, and for forcing the
Ayan. Yan po yung mga pangalang dapat managot sa nangyayari kay former President Duterte. Sandamakmak na kaso sa ombudsman yan. Yung Remulla Brothers, Tory, Marbil, no? Yang mga yan, paniguradong maabsuelto sa ombudsman ang mga yan pag si Boying ay maging ombudsman. Kagaguhan po yan. Sipin mo, ombudsman ka, may kaso yung kapatid mo, may kaso yung mga kabaro mo. So, anong gagawin mo dyan? Puta, basura ko na to. Di ba ho? Ito yung nakakatakot na dapat manindigan ang mga Pilipino dito na hindi ho po pwedeng maging ombudsman itong si Remulla. Conflict of interest. At paano managot itong mga kaalyado niya kung itong taong ito ay maging ombudsman? Alam naman natin ito political partisan eh. Merong kinakampihan. Sinong kinakampihan? Si Bongbong. Kung may mga kaso si Bongbong, after ng kanyang termino, panigurado, hindi papansinin ni Boying yan. Kung hindi man niya ibabasura, papatulugin lang. Hindi aaksyonan. So ano ang mangyayari sa mga kurakot under Marcos admin? Lalo na yung sa BICAM, sa GAA. Hindi na po yan mapag-usapan pa sa PhilHealth, Maharlika investment scam. Kasi ang kanilang pupuntaryahin lang dito si BP Inday Sara na di umano'y merong ginagawang hindi maganda. Sinabi na nga ho ng Commission on Audit, malinis. Yung paggamit ng pondo ng Office of the Vice President. Pero hito, meron ngang isinampang reklamo dyan sa ombudsman. So magiging self-serving lang itong si Boying pag naging ombudsman. Pero para sa akin mga kabistak, malabong lulusot ho ito. Pero medyo malakas yung kumpiyansa ni Boying na maging ombudsman. Isipin mo, kakausapin niya yung JBC. Bakit mo kakausapin? Gagamitin mo yung pagka Department of Justice Secretary para ma-influensyahan mo yung Judicial Bar Council, ba yan? JBC. Para ikaw ay magiging ombudsman, kagaguhan na po ito. Hindi ho pwedeng mangyari ito sa Pilipinas na yung may sandamakmak na kaso na hindi natin makalimutan noong March 11, 2025. Nandun po kami dyan. Saksi po kayo. Naka-live po tayo dyan. Na ito ay isa sa mga may utak na makidnap si former President Duterte. At ngayon na nga ho, yung matanda nandoon sa dahig, 80 anyos, pinapahirapan, nakulong na, wala namang kasalanan. Wala ngang kaso yan si Tatay Digong sa Pilipinas Ni minsan hindi nila pinagbigyan na makakuha man lang ng abogado at may dala sa Regional Trial Court upang may pagtanggol ang sarili kung bakit hindi siya aarestuhin ng International Criminal Court nang nag-aresto rin sila ni Boying. Grupo nila at inamin pa nga ho nila ng isang Remulla, done deal daw. So, ibig sabihin, merong kasunduan ang gobyernong Marcos at ang ICC patungkol kay former President Duterte. Meron naman talaga. Dahil pagkatapos po nila kidnapin si Tatay Digong, nag-press con agad itong si Marcos. Talagang halata yung mga galawan nila Isipin mo, pagkalipad-lipad ni Tatay Digong, biglang nag-press con agad si Marcos at humarap sa media. Ganon yung ginawa ho ng gobyernong Marcos na dapat panagutan po yan nila sa taong bayan. There will be a day of reckoning. Kasi sa ayaw nila sa gusto,
si Vice President Inday Sara maging presidente po yan sa 2028. Marami pong nasaktan ng mga Pilipino sa ginawa ni Bongbong Marcos na hindi pwede pong matakpan lahat ng kasalanan nila. Kasi pag naging ombudsman si Boying, ganun ang maging resulta. Sus, kung ginawa anong mangyayari sa Pilipinas. Pero ito po, mga kabisdak, meron pong kumakalat na mga balita kagabi. Panoorin po natin, Disqualified na raw si Justice Secretary Boying Remulla sa ombudsman race. Ayon sa source ng abogado.com.ph, sa gitna ito ng pending case laban kay Remulla, kaugnay ng pag-aresto at turnover kay FPRRD sa ICC. Kabilang si Remulla sa mga opisyal na pinakasuhan ni Senador Amy Marcos ng graft at iba pa noong Marso. Bukod kay Remulla, disqualified na rin umano si PCSO Chair Felix Reyes sa pagka-ombudsman. Sa gitna ito ng akusasyong nag-uugnay sa kanya sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Una na niyang itinanggi ang alegasyon. Naging bakante ang ombudsman post noong July 27 nang magretiro si Samuel Martires. Ayan po mga kababayan ko, yung balitang ko kumakalat po kagabi. Disqualified na umano si Boying Remulla sa kanyang aplikasyon sa pagka-ombudsman. Ayan Ito po mga kabisdak, basahin lang po natin ang balitang iyan para magiging guide po tayo. Nabalita rin sa Bilyonaryo, ha? Okay, ito. Ito ay galing din sa Batas PH, Remulla. Teka lang. Hindi yan. Ito muna, ito. Tama. Yun na nga. Ilabas muna natin yan. Tama. Mamaya pa sana Pagkatapos sa paglabas ng balitang iyon, agad sumagot si Boying Remulla. Ang sabi, Remulla denies reports of his disqualification case from ombudsman race. Pero kumakalat na rin po sa mga mainstream media, social media, ito, post din po ng Batas PH, ang sabi, Boying Remulla disqualified from ombudsman race. The Judicial and Bar Council has disqualified Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla has been disqualified from vying for the position of ombudsman due to his pending case filed before the said office connection with the arrest and subsequent turnover of former President Rodrigo Roa Duterte in the International Criminal Court. Yan din po yung inulat ng Bilyonaryo. Halos lahat ng mainstream media, iyan po ang balita na disqualified si Boying nang dahil sa kaso niya. Yun na nga yung pinag-uusapan natin Pero ito, bigla pong lumabas na hindi daw totoo na disqualified si Boying Remulla. At ayon kay Boying Remulla, sinagot pa niya. Ayan, meron pa siyang katagang, I'm not giving up on my application, yawards. Yeng, bumigay ka na, Yeng. Tanda mo na, Yeng Grabe naman itong mga taong ito. Conflict of interest yan. May mga kaso, pinipili talaga ang mga sarili maging ombudsman. Siyempre, meron silang plano. Meron silang gustong gawin para sa kanilang mga sarili. At laban sa mga Duterte, mantakin mo, kagaguhan yung Judicial Bar of Council. Kung pagbigyan nila itong si Boying, mga kababayan ko, Judicial Bar Council, yan, JBC. Ako sa akin, dapat ito ma-disqualified talaga. Pero ito, hindi daw siya bumibigay. Bumigay ka na. Tanda mo na. Ang inumin. Awards, no? Ito yung mga klase ng mga tao na sobrang makapal na lang mukha, sobrang kapal na
Hindi ka qualified, sir. Tama na. Pagpapahirap mo sa bayan. Huwag na po natin dagdagin ang sakit ng ulo ng mga Pilipino. Kung may kasalanan ka sa batas, managot ka talaga, Buying. At dapat husgahan ka diyan sa ombudsman. Saan ka nakakita? May kaso ka sa naturang departamento, tapos doon ka mag-apply. Siraulo rin naman yung Judicial and Bar Council na yung application mo ay tatanggapin nila. Dapat nga, hindi na tinatanggap ito eh. Binabasubura na eh. Pinunit na dapat yung aplikasyon nito eh. Eh, teka, may nag-apply, sir. Sorry, sir. Eh. May kaso ka dito, sir. Hindi ka po pwede, sir. Ano na lang, sir? Pag nalinis na lang yung kaso mo, ganun na ho sana. No, pag nalinis, ang problema, paano niya malinis po itong kaso niya kasama na sa kanyang isang Remulla brothers na si Junvic, kasama sila dyan eh. Talagang kitang-kita naman yung ginagawa ho nila kay former President Duterte, hindi binigyan ng due process at inamin pa nga ho nila eh. At talagang may kasunduan sila sa International Criminal Court done din. Lumabas po yan sa Senate hearing. Dapat ka ho ito bilisan. Sana hindi na lang nag-resign si Ombudsman Samuel Martires. Tinakil na nila agad itong reklamo laban sa kanila. Kasi pag napatunayan, lumabag sa batas itong mga tauhan ni Bongbong, dapat si Tatay Digong ay makauwi. Pero ito, sinigundahan po ito ng Supreme Court. Naglabas rin po ang Supreme Court ng pahayag kagabi. Ayan po. Just in Supreme Court spokesperson Attorney Camille Somi Ting, ayan. Camille Ting clarified that the Judicial and Bar Council has not yet started the vetting process for the next ombudsman. This comes after several news reports claimed that Justice Secretary Jesus Crispin Remulla had been disqualified from the race. Ito yung sabi ni Attorney Ting. In the response to some of your queries of whether the JBC disqualified Secretary Boying Remulla from the ombudsman position, the Judicial and Bar Council has not yet recommended the vetting process of the official list of applicants under consideration has yet to be published. Wala pa daw eh. Wala pa daw ganun na nangyayari na naglabas ang Judicial and Bar Council na si Boying ay disqualified. Pero kumakalat na sa lahat ng social media platform ng mga mainstream media. Sa atin, yung source natin ay bilyonaryo at saka yung Batas PH. Pero ito rin galing din sa Batas PH na sinabi ng Supreme Court, hindi pa naman daw nagumpisa. Pero lumabas na sa bilyonaryo. Kalukuhan po ito kung si Boying ay gapangin pa niya kasi sabi niya, I'm not giving up my position, my application pala. I'm not giving up my application. Puta. Sa akin isang kababalaghan kung si Boying ay lulusot sa pagka-ombudsman. Kalukuhan po ito. Pati ba naman dito, kukurap pa ninyo yung inyong aplikasyon sa pagka-ombudsman. Anong gagawin ho ninyo? Magpakampi kayo kay Bongbong? Hoy, Judicial and Bar Council, huwag po tayong maging tanga. Alam namin, mga matatalino't magagaling kayong mga abogado, mga hurado. Kasi kayo po yung pipili eh. Kung sino yung karapat dapat dyan sa posisyong
iyan sa pagka-ombudsman. Sana po pumili kayo ng tama. Pero para sa akin, wala nang chance si Boying na maging ombudsman. Kung tayo, hindi tayo abogado, kung tayo, hindi tayo kasama sa Judicial and Bar Council, alam na natin sa sarili natin na disqualified talaga si Boying. Hindi po pwede maging ombudsman ang isang tao, ang isang abogado na may sandamakmak na kaso. Hindi po pwedeng ganon. Kalukuhan po kung palusutin po ito ng Judicial and Bar Council. Meron pa naman siguro silang kaluluwang natira, di ba? Meron pa naman siguro silang hiya. Ang problema kung walang mga hiya, kagaya kay Bunying. Pagdasal po natin, mga kabisdak, na hindi po maging ombudsman itong si Boying Remulla. Kasi pasakit po ito sa taong bayan. Panigurado, ang puntarya na naman ay puro Duterte. Mga kalaban nila sa politika. At kawawa si Vice President Inday Sara pag naging presidente. Kasi panigurado si Boying talagang magiging bias po ito sa part ng maging Duterte admin. At proprotektahan po nila ang kanyang among si Bongbong at lahat ng kalukuhan ng kanilang mga kaalyado ngayon, panahong ito. Papayag ba kaya tayo na hindi managot ang mga taong ito? Diyos ko, grabe ng Pilipino, ang tatanga na talaga. Anyway, mga kabisdak,